Kaya nga, yung kapuspusan ng Espiritu Santo, mahalaga yan sa atin. Sa iba, mga minamahal, hindi mahalaga sa kanila yan. Dahil ayaw nilang mabago yung kanyang figura, mga minamahal. Baka yung maputing mukha, magkaroon ng pekas-pekas. Bumaba yung eyebrow, kung ano pa naman ang meron. Sa atin, wala yan, mga minamahal. Ang mahalaga sa atin, pumatak ang luha mo sa Espiritu Santo na ipinagkaloob sa iyo na ang ibig sabihin, kilala mo ang iyong sarili. Ikaw ay sariling pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating pananambahan, hindi tayo nakatingin lamang. Hindi tayo nanonood na merong nagpe-perform, mga minamahal. Tayo mismo ang nagpe-perform sa ating sarili. Pinaluluguran natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat yung ating performance ay very pleasing sa ating mahal na Panginoon para tayo mismo sa ating sarili ay makadama ng matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ito ang Espiritu Santong nagsasabing sa lupa pa lamang ang iyong true identity. Tunay na pagkakilanlan, ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang may-ari sa iyo, ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung patapos nating malaman ang ating true identity, kinakailangan meron tayong pakikinig at pagsunod kay Kristo. Pakikinig at pagsunod kay Kristo, ang ibig sabihin, hearing and following Christ. Hindi doon natatapos ang lahat. O, Kristiyano ka na. Nabautismo ka, Kristiyano ka na. Nasa bahay samba ka, Kristiyano ka na. Hindi po doon natapos ang pagiging Kristiyano mo. Kundi, yun ang simulain. Kaya nga merong sinasabing, after knowing your true identity, dapat meron kang tinatawag na hearing and following Christ. Ang ibig sabihin, pakikinig at pagsunod kay Kristo. Kindly po, basahin yung ating mga verses. The book of John, chapter 8, verse 31. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if you continue in my word, then are you my disciples indeed. The Gospel between Luke chapter 11, verse 28. But he said, yeah, rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 8, talatay 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 11, talatay 28. Datapwat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung tunay na pag-aari ng Diyos na kilala ang kanyang sariling tagapagmana ng buhay na walang hanggan, magsabi ng malakas na praise the Lord. Matapos nating malaman ang ating tunay na pagkakakilanlan, true identity, dapat meron tayong pakikinig at pagsunod kay Kristo, sinasabing hearing and following Christ. Sabi sa ating nabasa, John chapter 8, verse 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisampalataya sa aking salita, kung magkagayo'y tunay kayong mga alagad ko. Ano daw ang ating sasampalatayanan? Hindi ang salita ng tao. Hindi yung mapanghikayat na salita. Hindi yung mabulaklak na salita na wala namang mabuting bunga matapos mong makinig. Ang sabi, ang sasampalatayanan mo ay walang iba kundi ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagkatapos mong sumampalataya, ang sabi, kung magkagayon, tunay nga kayong mga alagad ko. Ang sabi, kung sampalatayanan mo kanyang salita, manatili ka sa kanya, sabi ng last phrase, sinasabing tayo'y tunay na alagad ng ating mahal na Panginoon. So, pag-aari ka ng Diyos, ang ibig sabihin, you are the disciple of Christ. Magkumbina siya, mga minamahal, mag-combine, magkasama. Hindi mo ibig sabihin, anak ako ng Diyos. Anong patunay? Sumunod ka ba kay Kristo? Nakinig ka ba? Salita ba niya ang dinidinig mo? Si Kristo ba ang sinusunod mo? Dahil kung dinidinig mo at sinusunod mo si Kristo, ang sabi, alagad ka ni Kristo kung magkagayon, yung tinatawag na true identity na ikaw ay pag-aari ni Kristo para yan sa'yo, nakalaan sa'yo. Kailangan natin ang tinatawag na hearing and following Christ. Kailangan natin yan, mga minamahal. Bakit?
nilagyan natin ng supporting verse. Ang sabi ng Luke chapter 11, verse 28, datapwat sinabi niya, oo, bagkos lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Lahat magsabi ng praise the Lord. Doon ka ngayon magiging mapalad. Hindi mo matapos mapakinggan, mapalad ka na. Hindi ka mapalad, nakinig ka lang eh. Sabi ng ating nabasa, hearing and following Christ, ang ibig sabihin niyan, matapos kung pakinggan, meron kang sinusunod. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito ay ginaganap. Magiging mapalad ka, napakinggan mo ngayon, mamaya ginagawa mo na yan. Ang tawag sa'yo mapalad, yan ang tunay mong identity. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang sariling pag-aari ng Diyos na may tatak ng Espiritu Santo, anak na siya ng Diyos, ang tawag sa Kanya ay mapalad. Blessed people. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kailangan natin to. Bakit? Dahil meron tinatawag na mistaken identity. Ito ang tinatawag na mapanganib na bagay sa buhay Kristiyano. Mistaken identity, ang ibig sabihin, maling pagkakilanlan. Dahil marami magsabi, kami Kristiyano. Kaya nga tayo, iba't iba ng pinaggalingan natin. Ako, iba't iba ng pinanggalingan ko. Mga minamahal, may English, may Tagalog, sa malaking relihiyon. Pero lahat naman na sinasabi nila, ginagawa ko naman, ang problema, wala ngang bunga. At yung aking ketong na 2 taon ay hindi gumaling. Sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon, makikilala natin ang tunay nating pagkatao matapos nating makinig at sumunod. Bakit, mga minamahal, ikaw mismo ang magsasabi sa sarili mo na ikaw ay wala sa mistaken identity. Ang nakilala mong iglesia na pinangunahan ng mga tunay na tao ng Diyos sa katauhan ng ating mahal na magulang sa Panginoon ay iglesyang hindi itinatag ng tao, kundi iglesyang itinatag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako pa ulit-ulit ko sasabihin. 2 taon ako nagsapil sa karamdaman kong ketong, 5 ang aking gamot, with doctor supervision, lumala ang aking karamdaman, leprosaryum ang aking kailangan, kamatayan, ang final kong katugunan para mawakasan na lahat ng bagay, pipikit ang mata, didilat sa impyerno. Pero 1 lamang, mga minabal, 1 lamang, Wednesday service, way back 1989, September 27. Dumalo akong may ketong, umuwi akong walang ketong, sa September 38 years na, walang ketong, hanggang rapture, walang ketong, sasabihin kong ako'y mapalad na nakakilala ng aking tunay na pagkatao. Na ako pala'y isinilang, mga minamahal, hindi para lamang magkaketong. Ako pala'y isinilang, hindi para lamang sa kahirapan. Ako pala'y isinilang, hindi para itapon sa impyerno. Ang tunay ko palang pagkatao, mga minamahal, ang lahat ng kahirapang aking naranasan, naging bahagi lamang ng aking buhay para lumapit ako sa ating mahal na Panginoon, makilala ko ang aking tunay na pagkatao, ako pala'y anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Meron tinatawag na mistaken identity. Ano ito? Maling pagkakilanlan. Kindly po. In the book of Titus chapter 1 verse 16, they profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. The Gospel of Matthew chapter 7 verses 22 and 23. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. God bless po. Kindly sa Tagalog. Tito Kapitulo 1, versikulo 16. Ang sila nang nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit kinakailan sa pamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa ay mga malulupit at mga masuwain at mga tinakwil sa bawat gawang mabuti. Dito po sa Mateo 7, 22 at 23. Marami na nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, hindi ba nagsisipaghulang kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Dito po sa 23.
At kung magkagayon, ipinahayag ko sa kanila, kailmay hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak. Tayo'y nakakilala sa ating sariling anak ng Diyos. Magsabi ng praise the Lord. Mistaken identity. Napakadelikado, mga minamahal. Dahil maraming magsasabi, best friend mo pa yan. Sasabihin na sila'y tunay na mga Kristiyano. Yung mga mali, sila ang malakas ang boses, mga minamahal. Sasabihin nilang tunay silang Kristiyano. Kaya walang magsasabing, hindi ako tunay na Kristiyano. Kahit isa lang na bersikulo ang alam, sasabihin niya, tunay siyang Kristiyano, mga minamahal. Pero sabi ng banal na kasulatan, that mistaken identity ay makikilala mo sa pamamagitan ng kailang kilos, panalita at gawa. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ang sabi, nagpapanggap lamang sila, kaya nga sinabing mistaken identity. Ngunit, ikinaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ito yung sinasabi na mistaken identity. Hindi lahat na nagsabing Kristiyano, Kristiyano. Hindi rin ang lahat na nasa tunay na iglesia ay tunay na Kristiyano. Naniwala kayo ron? Nakasan nyo, amen nyo. Naniwala kayo ron? Hindi ba? Mamaya, mapapatunayan natin. Kaya may supporting verse palagi tayo, mga minamahal. Hindi porke katabi mo yan, tunay na Kristiyano na yan. At ikaw, hindi mo rin pwedeng sabihin sa sarili mong tunay ka ng Kristiyano. Baka ikaw ay nasa tinatawag na mistaken identity. Nagkunwari ka lang na ikaw ay Kristiyano. Dahil alam mo, sa tunay na iglesia ay merong pakinabang. Ano sabi ng ating nabasa? Ikinaila sa pamagitan ng kalamagawa, palibhasay, mga malulupit at mga suwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Naintindihan natin yon? Memory verse natin, Tito chapter 1 verse 16. Yung iba, mga minamahal, naghahanap ng puro pag-ibig. Walang teaching, walang church growing. Pag-ibig lang. Hindi ba? Pag binasa mo ang banal na kasulatan, yun yung malulupit, mga minamahal. Hindi mo pwedeng rebukein, hindi mo pwedeng turuan. Sila lang ang tama kahit mali. Yun ang sinasabing malulupit. Kaya sinabing malulupit, sasabi mo, lupit mo, Brad. Hindi ba? Kasi walang tama, siya lang ang tama. Hindi pwedeng maging tama ang iba, siya lang ang tama kahit mali, siya pa rin ang tama. Sa banal na kasulatan pala, mga nagpapanggap lamang yan na sa mistaken identity. Sabi ng ating nabasa, mga malulupit, ang sabi, mga masuwayin. Ito yung mga nakinig lamang, hindi naman sumusunod, mga minamahal, at itinakwil sa bawat gawang mabuti. Naintindihan natin yon. Ano ang supporting verse, mga minamahal? Kasi ang mga bagay na ito, mga minamahal, ay merong tinatawag na ganti. Isang gantimpala at isang ganti mula sa ating mahal na Panginoon. Sa ating supporting verse, chapter 7, ng Matthew, verse 23, ang sabi, marami magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo? Sa pangalan mo, nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Totoo naman, mga minamahal. Talagang sa pangalan ng mahal na Panginoon, makakagawa ka ng maraming gawang makapangyarihan dahil binabanggit mo ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ang tanong, pagkatapos mong maranasan yan, ikaw ba'y nakinig? Ikaw ba'y sumunod? At nakilala mo ba ang iyong sarili? Sino ka? Wala ka ba sa tinatawag na mistaken identity? Dahil kung ikaw ay nasa mistaken identity, matapos mong ipagmalaki sa malabalang Panginoon, di ba magkasama tayo? Binanggit ko ang pangalan mo, gumaling ang may karamdaman. Nung ako'y madisgrasya, binanggit ko rin ang pangalan mo, iniligtas mo ako. Ano naman ang sagot ng ating mahal na Panginoon? Sabi ng verse 23, kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, kalamay hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katalampalasanan. Naintindihan natin yon. Babalik tayo sa Tito 1:16, mga minamahal.
Nagpanggap lamang na kilala nilang Panginoon, subalit ikinaila sa mamagitan ng kanilang masamang gawa. Ang ginagawa pa nila pagkatapos ng lahat ay katampalasanan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kahit binanggit pa nila ang pangalan ng ating mahal na Panginoon, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, kayong manggagawa ng katalampalasanan. Naintindihan po natin yon. Mabigat na pangungusap, hindi ba? Nakakatakot. Pero may katotohanan at magaganap yan. Kaya hindi pwede. Hindi, ako'y mangaral. Sumama pa nga ako sa preacher eh. Marami na nagsabi niyan, mga minamahal. Pero ngayon, nasaan na? Yung iba nga, gumawa pa ng sarili niyang beloved, nakalagay, new beloved Paris in the Lord. Wow naman. Yung beloved Paris in the Lord, isa lang meron yan, Jesus Miracle Crusade. Kaya tinawag natin, beloved, honorable Paris in the Lord. Bakit? Talaga namang honorable. At magulang natin sa Panginoon. Kaming pinalaki sa pastoral house, alam namin yan. Kami natutulog na. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon, gising pa, kukumutan pa kami. Pag gising namin, gising pa rin sila. Kasama namin sa pagpupuri. Kami ang unang papakainin bago sila kakain, mga minamahal. Alam namin ang kanilang buhay dahil magkakasama kami sa pastoral house. Kaya naman, kami ipagmamalaki namin ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Tatawagin naming, beloved, honorable parents in the Lord. Hindi mo pwedeng palitan. Hindi yung pag nagtabo ka, punta ka sa iba, sabi mo, my new beloved parents in the Lord. Ikaw lang ang nagsabing new. Tama naman new. Kasi yung old, yung tunay, yung authentic, mga minamahal, merong tinatawag na true identity. Ang mga tunay na beloved, honorable parents in the Lord, mga minamahal, hindi nawang nakinig, kundi sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hanggang sa huling hininga, mga minamahal, sumunod. Iniwan ang kalayawan ng sanlibutan. Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Meron tinatawag na mistaken identity. Kailangan maingat ang bawat isa. Dito tayo, meron tayong beloved new parents in the Lord. Pag nagsama-sama kayo dyan, nyo lang sa inyong sarili. Pero bumalik lang kayo sa dati nyong kalagayan. Yung inyong kalagayan, magiging nyo. Tagapagmana na kayo ng buhay na wala hanggan, pag-aari na kayo ng Diyos, nasa inyo ang true identity, napalitan pa ng false identity. Tinatawag na mistaken identity. Delikado ito. Para maiwasan natin ito, kailangan ng ating identity rooted in Christ. Identity rooted in Christ, ang ibig sabihin, pagkakilanglang nakaugat kay Kristo. Dapat kilala kang ikaw ay Kristiyanong nakaugat kay Kristo. Para kahit sino pang bumunot sa'yo, kahit si Satanas, hindi ka kayang bunutin sapagkat ikaw ay nakaugat kay Kristo and that is your identity. Identity rooted in Christ. Kindly. From the book of Colossians chapter 2, from verse 6 up to verse 8. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 2, ang talatay 6 hanggang 8. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nauugat at nakatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salitsaling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. Amen. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating malapay noon. Yung tunay na pag-aari ng Diyos, pumalakpak ng malakas. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Amen. Ang kailangan natin para wala tayo sa mistaken identity,
manatili tayo sa tinatawag na true identity at tayo ay merong hearing and following Christ, nakikinig at sumusunod kay Kristo, kailangan natin identity rooted in Christ. Ibig sabihin, pagkakilang lang nakaugat kay Kristo. Dapat nakaugat tayo kay Kristo. Si Moises, nung makilala niya kanyang true identity, mga minamahal, naging alipin siya. Mula sa magandang kalagayan, mga minamahal, naging alipin siya kasama ng mga Israelite. Pero rooted na siya. Hindi niya na ipinagpalit yun. Hindi niya na inisip na bubalik na lang kaya ako sa palasyo ni Paraon. Doon masarap ang buhay ko. Meron akong alipin, meron akong alalay, may tagapaypay, may tagabigay ng pagkain. Samantalang dito ako ang alipin. Pero rooted na siya, mga minamahal. Ang ibig sabihin yung kanyang pagkakilanlan ay nakaugat na para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, kung paano nga ninyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, magsilakad kayong gayon sa Kaniya. Dapat ganun daw ang lakad natin. Hindi na iba, hindi humihiwalay, hindi bumabalik sa likuran. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lalo na ngayon, malapit na ang araw, alam natin kung ano ang nangyayari sa paligid. Isipin nyo, mga minamahal, yung mga balita ngayon, ha? Isip mo, bata, hindi pa isinisilang, may presyo na. Yung tinatawag na bentahan ng bata, hindi pa isinisilang. 1 buwan, 2 buwan, bago ipanganak, ang presyo, 15,000. Mahal pa yung baboy na ibinibenta. Magkano yung litsong baboy? Yung bata ngayon, 15,000 lang. Hindi ba? Yung mga nawawalang bata, hindi na makita. Makita mo kung saan-saan lugar na, mga minamahal, ginamit na pala ng sindikato. Ganun kasama ang sanlibutan. Ano babalikan mo sa sanlibutan? Samantalang kay Kristo, kapag rooted ka, pinagpalak ang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi mga minamahal, tayo raw na tinuruan kay Kristo, lumakad tayo ng ganon. Sabi ng verse 7 na nagugat at nangatatayo sa Kaniya. Nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya. Gaya ng pagkaturo sa Kanya o sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Hindi ba yun ang tinuro ng ating beloved parents in the Lord? Sabi ng ating beloved Honorable Evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, mabuti pang mawala na ako kaysa makita kong sarili kong ako ay nasa sanlibutan uli. Kaya nagpatuloy, nakaugat ang ating mahal na magulang sa Panginoon. Walang alisan. Hanggang sa huling sandali, pinahawakang matibay ang kanilang pananampalataya. Bakit? Sabi ng verse 8, kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng kanyang pilosopya. O yan ang sinasabi ko sa inyo. May bagong beloved new parents in the Lord daw. Dito tayo, bagong beloved parents in the Lord to. Yung iba naman, ay nabihag ng pilosopya. At ang sabi, at walang kabuluhang pandaraya. Alam ka naman maging katotohanan pa. Sa banal na kasulatan, isa lang naman ang katotohanan. Pag umalis ka sa isang katotohanan, hindi na katotohanan pangalawa yon. Ang ibig sabihin nun, kasinungalingan na. Naintindihan natin? Isa lang ang katotohanan. Wala namang isang katotohanan, 2 katotohanan. Isa lang naman ang katotohanan. Sabi ng ating mahal na Panginoon, I am the way, the truth, and the life. O isang katotohanan. Si Kristo, pag alis mo ay Kristo, may bago pang Kristo? Kristo sa sabungan, meron, mga minamahal. Pero isa lang ang katotohanan ng Kristo, ang Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating lahat. Iyon ang iisang katotohanan. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, at walang kabuluhan na pandaraya na ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan, di ayon kay Kristo. O yan, meron ngayon sa sanlibutan, mga minamahal. Maraming sila'y nagkristyano, pero sa bahang mayaman. Sa mahang mayaman lang, mga minamahal. Hindi ka pwede rin kapag ikaw ay mahirap lamang. Samantalang dito sa atin, nag-alaga pa tayo ng indigent. Di ba? Pag wala ka na ibigay na blessing ngayon, may utang ka pa ngayon sa kanya. O, yung blessing ko nakaraan, hindi ko niya ibigay, may utang ka pa. Isa lang talaga katotohanan, walang gagawa dyan, mga minamahal. Hindi ba? Isa lang katotohanan. Yan ang pag-ibig na nakita natin sa ating mahal na magulang sa Panginoon na ibinigay ng katotohanan. Walang iba ang isang Diyos na si Kristo. Ang sabi ng ating nabasa, umugat ka at magtibay sa pananampalataya mo sa iyong pagkakatayo.
at upang hindi ka mabihag ng pilosopya at saling-saling sabing hindi ayon kay Kristo, dapat ikaw ay mag-ingat. Yun ang sinasabi na identity rooted in Christ o pagkakilanlang nakaugat kay Kristo. And finally, meron tayong tinatawag na new identity in Christ. New identity in Christ ang ibig sabihin, bagong pagkakilanlan kay Kristo. Kilala natin si Kristo, sino siya at sino tayo ngayon. Last verse, kindly po, maghanda ating magpaawit, mga manugtog. Sound sa ating mga Bible readers. The book of Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Mga taga-Galatia Kapitulo 2, versikulo 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon, sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Huling versikulo na mga minamahal, pumalakpak tayo na may pasasalaman at magsabi ng praise the Lord bilang mga tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. New identity in Christ, bagong pagkakilanlan kay Kristo. Ang ating bagong pagkakilanlan kay Kristo, ang sabi, dapat nating tanggapin tayo'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Kasi yung kamatayan ng ating malapitan sa krus, mga minamahal, yan ang ating bagong pagkatao. Napatawad ang ating kasalanan, gumaling ang ating karamdaman, itinatak sa atin ng Espiritu Santo, kasama ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. At ang sabi, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Nabubuhay tayo ngayon hindi na para sa ating sarili. Nabubuhay tayo dahil si Kristo ang nabubuhay para sa atin. Yan ang tinatawag na new identity in Christ. Ituloy natin ang basa, ang sabi, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Last praise, ang ating tinatawag na new identity in Christ o bagong pagkakilanlan kay Kristo, ang sabi, ang buhay nating ito'y nabubuhay tayo sa pananampalataya kay Kristo, siyang anak ng Diyos na sa atin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili. Ang ibig sabihin, wala na tayo sa ating sarili, tayo ay narito lamang, si Kristo ang nabubuhay para sa atin. Ito ang ating pananampalataya para sa isang Diyos na katotohanan ng ating malapay noon, sapagkat ang ating true identity, tayo'y tunay na anak ng Diyos, sariling pag-aari ng Diyos, ang nakatatak sa atin ay Espiritu Santo. Tayong lahat ay tumayo. At habang tayo umaawit, meron kayong dalawang baguhan, dalhin nyo sila sa harapan. Maging mga nasa labas, hihintayin natin sila. Ating beloved co-preacher, beloved brother, Joey.